Itinulak siya sa gitna ng kagubatan, ngunit ang nangyari pagkatapos ay nagpagulat sa lahat. Akala nila ang pagtulak sa kanya sa gitna ng wild ay magiging libingan niya. Ngunit sa araw na iyon, ipinakita ng kalikasan kung sino talaga ang tunay na hayop. Sa isang prestihiyosong paaralan, ang St. Brigid's Academy, may isang bagong estudyante. Ang pangalan niya ay Lina. Isang tahimik na dalaga na may malalambot na mata at isang notebook na laging puno ng mga guhit. Habang ang ibang mga estudyante ay nagtatawanan at naglalaro, si Lina naman ay masayang gumugugol ng kanyang oras sa pagguhit ng mga hayop. Mga leon, elepante, mga ibon. Para sa kanya, ang mga hayop ay espesyal. Dahil hindi tulad ng mga tao, ang mga hayop ay hindi kailanman humusga sa kanyang katahimikan. Ngunit sa paaralang ito, ang katahimikan ay madalas na napagkakamalang kahinaan. At ang kahinaan ay palaging target ng kalupitan. Tuwing tanghalian, mag-isa siyang kumakain sa isang sulok, habang sa kabilang panig ng kapeterya, isang grupo ng mga babae ang laging nakatingin sa kanya. Ang kanilang pinuno, si Mira, isang sikat at mayabang na estudyante, ay ngumisi isang araw at sinigawan si Lina. "Uy, bagong estudyante? Marunong ka bang makipag-usap o sa mga drawing mo lang?" Sinundan iyon ng malakas na tawanan ng buong grupo. Hindi sumagot si Lina. Sa halip, ibinaling na lang niya ang kanyang tingin at pilit na ngumiti, kunwaring hindi siya apektado. Ngunit sa loob-loob niya, bawat halakhak ay parang isang patalim na sumusugat sa kanyang puso. Patuloy niyang tiniis ang pambubuli araw-araw, hanggang sa dumating ang isang anunsyo na magpapabago sa lahat. Isang araw, inanunsyo ng kanilang guro ang isang kapanapanabik na educational trip, isang pagbisita sa Savannah Wildlife Reserve sa Africa. Halos lahat ng estudyante ay nagsigawan sa tuwa at excitement. Lahat, maliban kay Lina. Tahimik lang siyang tumingin sa bintana at may ngiti sa labi, bumulong siya sa sarili. Sa wakas, makikita ko na rin ang mga totoong hayop. Dumating ang araw ng field trip. Umandar ang malaking bus sa maalikabok na daan patungo sa ginintuang kapatagan ng Afrika. Ngunit habang papalapit sila sa paraiso, ang loob ng bus ay tila naging isang maliit na impyerno para kay Lina. Sa likuran ng kanyang upuan, walang tigil sa pagtatawanan si Mira at ang kanyang mga kaibigan nagbibitaw ng masasakit na biro. Maya-maya, isang papel na bola ang tumama sa ulo ni Lina. "Hoy Lina, sa tingin mo mapapansin ka kaya ng leon? Baka antukin lang yon sa sobrang boring ng mukha mo," sabi ng isa, na sinundan ng malakas na tawanan. Hindi siya sumagot. Hindi niya sila pinansin. Tumingin lang siya sa labas ng bintana at pinunasan ng isang luhang walang sino mang nakapansin. Sa labas, ang mundo ay napakapayapa, ngunit sa loob ng bus, buhay na buhay ang kalupitan. Pagdating nila sa reserve, isang napakagandang tanawin ang bumungad sa kanila. Isang malawak na kapatagan, kumikinang na parang ginto sa ilalim ng araw. May mga dambuhalang elepante na mabagal na naglalakad, mga zebra na masayang nagkakainan, at sa di kalayuan, isang pangkat ng mga leon na marangyang nagpapahinga sa lilim ng isang puno. Namangha ang mga estudyante. "Grabe, totoo yung elepante," sigaw ng isa. "May mga leon talaga," sabi pa ng iba. Pero si Mira hindi sa mga hayop nakatingin. Nakatitig siya kay Lina na noon ay manghang-mangha sa kanyang nakikita. At may isang ngiting hindi maganda, bumulong si Mira sa kanyang mga kaibigan. "Gawin nating hindi niya makakalimutan tong field trip na to." Tumango ang mga kasama niya at sabay-sabay silang pilyang tumawa. At habang ang guro at ang park ranger ay pansamantalang bumaba para mag-usap, nakita ni Mira ang kanyang pagkakataon. Bukas pa ang pinto ng bus. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lina at bumulong sa tenga nito. "Tingnan natin kung gaano kabangis ang maliit nating artist kapag nakita na niya ang mga idolo niya ng malapitan." Bago pa man makareact si Lina, isang malakas na tulak ang tumama sa kanyang balikat. At isa pa. Nawalan siya ng balanse, dumulas palabas ng pinto, at tuluyang nahulog sa lupa,
Ilang metro lang ang layo mula sa isang dambuhalang elepante. Nagtawanan ang mga babae sa loob ng bus. "Pakibati kami sa mga bago mong kaibigan," sigaw ni Mira habang humahalakhak. Ngunit ang kanilang tawanan ay biglang naputol dahil ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat. Nanigas si Lina sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Sa kanyang harapan, dahan-dahang itinungo ng dambuhalang elepante ang ulo nito, papalapit sa kanya. Tahimik ang lahat. Sa gitna ng takot, mahina siyang bumulong, "Pakiusap." Ngunit hindi sumugod ang elepante. Hindi ito nag-ingay. Sa halip, marahan nitong iniangat ang kanyang mahabang trunk at mahinang hinipan ang alikabok sa paanan ni Lina. Isang kilos na tila nagsasabing, "Huwag kang matakot." At sa sandaling iyon, isang malalim na ungol ang umaling-awngaw mula sa di kalayuan. Isang leon na kanina lang ay nagpapahinga ang nakakita sa lahat ng nangyari. Tumayo ito. Ang mga mata nito ay hindi nakatuon kay Lina, kundi diretsong nakatingin sa bus kung nasaan ang mga nambuli sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Nagsimula siyang manginig. Anong ginagawa niya? Bakit nakatingin siya sa atin?" Utal niyang tanong. Umungol muli ang leon, isang sigaw na yumanig sa lupa, at bigla itong tumakbo ng mabilis, diretso papunta sa bus. Napasigaw ang lahat sa loob. Agad na nagsara ang pinto. Sa sobrang takot, natumba si Mira habang nagsisigawan ang mga estudyante. Samantala, si Lina ay nakatayo pa rin sa labas, umiiyak, ngunit ligtas. Ang elepante ay nakatayo sa tabi niya na parang isang matapat na bantay. At sa paligid nila, ang buong pangkat ng mga leon ay nagsimulang umikot. Hindi para saktan siya, kundi para protektahan siya mula sa mga taong nasa loob ng bus. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga park ranger. Gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Natagpuan nila si Lina na kalmadong nakaupo sa tabi ng binti ng elepante, hawak pa rin ang kanyang sketchbook. Walang galos, walang sugat. Ang mga hayop ay tahimik na nakatayo sa paligid niya, payapa, na para bang nagbabantay sa kanilang reyna. Bumulong ang isang ranger. "Hindi ka panipaniwala, ligtas siya." Iningatan siya ng mga hayop. Sa di kalayuan, si Mira naman ay inaalalayan ng mga rescuer. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, ang katawan puno ng mga galos at kagat mula sa pagkakabagsak sa loob ng bus. Buhay siya, ngunit nanginginig sa takot. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya kung ano ang tunay na takot at sakit na ipinaramdam niya kay Lina. Mula sa kanyang kinauupuan, tumingala si Lina at nakita niya ang leon na nakamasid sa kanya mula sa malayo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tingin ng pag-unawa. Ngumiti si Lina at bumulong sa hangin, "Salamat, dahil naintindihan mo ako." Tila kumindat ang leon at dahan-dahan itong lumakad palayo at naglaho sa gitna ng mataas na damo. Pagbalik nila sa paaralan, lahat ay nagbago. Wala nang tumatawa kay Lina, wala nang aasar. Maging si Mira, na balot pa rin ng benda, ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Takot at pagsisisi ang makikita sa kanyang mga mata. Muling umupo si Lina sa ilalim ng kanyang paboritong puno sa eskwelahan at nagsimulang gumuhit. Sa kanyang papel, iginuhit niya ang isang batang babae na masayang nakaupo sa tabi ng isang elepante at isang leon. At sa ibaba nito, isinulat niya ang mga salitang ito. "Naintindihan nila ako noong hindi ako naintindihan ng mga tao. Minsan, ang pinakamabubuting puso ay binabantayan mismo ng kalikasan. Dahil kahit ang ligaw na mundo, alam kung sino ang tunay na nagdadala ng kabutihan sa kanilang dibdib. Ang kwentong ito ay isang paalala. Mag-ingat ka sa mga taong sinasaktan mo dahil hindi mo alam kung sino ang nagbabantay sa kanila. Kung ikaw ang nasa sitwasyon at nakita mong may inaapi, mananahimik ka na lang ba? O tatayo ka sa tabi niya tulad ng ginawa ng mga hayop para kay Lina?" Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa marami pang mga aral at inspirasyon.